Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang pangako at sa hangganan ng pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang taong pinangakuan mong aalagaan ay siya ring taong susugat ng malalim sa iyong pagkatao. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang sumpang binitiwan sa bingit ng kamatayan. Amoy ng gamot at papalapit na kamatayan ang bumalot sa malawak na silid. Para kay Hiraya Soliman, iyon ang amoy ng pamamaalam. Ang unti-unting pagkawala ng kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa sa mundong ito. Nakaluhod siya sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang malamig at nangungulubot na kamay ni Doña Liwayway Montenegro, ang kanyang tagapagtaguyod. Ang kanyang ikalawang ina. Ang marahan at ritmikong tunog ng life support machine ang tanging pumupunit sa katahimikan. Bawat pag-beep nito ay tila isang paalala na paubos na ang oras. Halos pabulong na wika ni Doña Liwayway, ang mga matay bahagyang bumukas at pilit na hinahanap ang kanyang mukha. "Nandito po ako, Ma'am Sofia," sagot ni Hiraya. Pinipigilan ang pag-agos ng mga luha. "Huwag po kayong magsalita. Magpahinga po kayo." Ngunit umiling ang matanda. Tila may huling lakas na inipon. Tawagin mo siya. Tawagin mo si Silakbo." Isang utos iyon na kinatatakutan ni Hiraya. Sa buong panahong nag-aaral siya sa Maynila, salamat sa kabutihan ng Donya, iilang beses niya lamang nakita ang nag-iisang anak nito. At sa iilang beses na yon, puro paghamak at malamig na titig ang natanggap niya. Para kay Silakbo Montenegro, isa lamang siyang kasambahay na pinalad. Isang alikabok sa maningning nilang mansyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Silakbo. Matangkad, makisig, ngunit ang mukha ay kasing tigas ng bato. Ni hindi nito tinapunan ng tingin si Hiraya. Dumiretso ito sa kabilang gilid ng kama. "Mami," wika nito. Ang boses ay pilit pinatatag. "Anak!" Hinawakan ni Doña Liwayway ang kamay ng anak. May hihilingin ako sa'yo." Isang huling kahilingan." Tumingin si Silakbo sa ina. Ang mga matay nagbabadya ng sakit. "Anything, Mommy. Gagawin ko ang lahat." Huminga ng malalim si Doña Liwayway. Ang tingin ay nagpalipat-lipat sa 2 taong nasa tabi niya. "Ipanagako mo, Silakbo. Ipanagako mong pakakasalan mo si Hiraya." Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang puso niya'y tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito maaari. Isang kabaliwan. Ngunit mas matindi ang naging reaksyon ni Silakbo. Ang lungkot sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng galit na hindi maitago. "What? Mami, ano po bang sinasabi ninyo? Nagbibiro po ba kayo?" "Hindi ako nagbibiro, anak," pilit na sabi ng matanda. Ang paghingay lalong bumibigat. Siya lang ang makakapag-alaga sa'yo. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko." Tumayo ng tuwid si Silakbo. Ang mga pangay nagtagis. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Siya? Ang babaeng ito? Isang katulong mami. Pinulot niyo lang siya sa kung saan. At ngayon, gusto niyong pakasalan ko siya? Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Hiraya, puno ng pagdududa at pang-aalipusta. "Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang plano mo? Ang ahasin ng pamilya ko habang naghihingalo ang ina ko? Gold digger!" Ang bawat salita ay parang matulis na kutsilyong tumusok sa puso ni Hiraya. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Anong isasagot niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili sa isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi niya inisip? "Pakiusap, anak." Pagmamakaawa ni Doña Liwayway. "Gawin mo to para sa akin.
No, Mommy. Hindi ko gagawin ang kabaliwan na to. Sigaw ni Silakbo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Biglang hinawakan ni Doña Liwayway ang kamay ni Hiraya at inilagay sa ibabaw ng kamay ni Silakbo. Malamig, magkasalungat. Ang isa'y nanginginig sa takot, ang isa'y naninigas sa galit. Dahil katulad niya rin ako, anak, humihingal na pag-amin ng Donya. Ang sikretong iningatan nito sa buong buhay niya. Bago ko nakilala ang papa mo, isa lang din akong kasambahay. Natigilan si Silakbo. Ang galit sa kanyang muka ay nabura at napalitan ng pagkagulat na hindi maipinta. Tumingin siya sa ina. Pagkatapos ay kay Hiraya na para bang ngayon lang niya nakita ang dalawa sa tunay nilang anyo. Ngunit ang pagkagulat na yon ay hindi sapat para baguhin ang kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng life support machine ay naging isang diretsong, walang katapusang linya, na wala na ang ilaw sa buhay ni Hiraya at ang naiwan sa kanya ay ang dilim at ang isang pangakong isinumpa. Ang libing ay malamig at basa, tulad ng nararamdaman ni Hiraya sa loob-loob niya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang itim na payong, medyo malayo sa pamilya Montenegro at sa kanilang mga mayayamang kaibigan. Isa siyang estranghero, isang anino sa kanilang pagluluksa. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya si Silakbo. Nakatayo sa tabi ng kabaong, hindi umiiyak, ngunit ang mukha ay blangko at mas malamig pa sa ulan. Paminsan-minsan, napapasulyap ito sa kanyang direksyon at sa bawat sulyap, ramdam ni Hiraya ang mga matang, tila matutulis na yelong tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang sisi, ang galit. Pagkatapos ng seremonya, habang isa-isang umaalis ang mga tao, naiwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa mga payong. Hindi siya nilingon ni Silakbo, nakatingin lang ito sa puntod ng ina. Umuwi ka na, malamig na utos nito. Tumango lang si Hiraya at akmang tatalikod nang muli itong magsalita. Ang boses ay walang anumang emosyon. Matutuloy ang kasal. Napahinto si Hiraya, ang puso niya'y kumabog ng malakas. Nagkaroon ng isang maliit, munting sinag ng pag-asa. Baka sakali, sa kabila ng lahat, ay tutuparin nito ang habilin ng ina sa tamang paraan. Ngunit agad ding pinatay ni Silakbo ang pag-asang iyon. Humarap ito sa kanya, ang mga matay madilim at mapanganib. Matutuloy ang kasal, Hiraya, dahil yon ang huling hiling ng mami, pero huwag na huwag kang aasa na ituturing kitang isang Montenegro. Lumapit ito ng isang hakbang at napaatras si Hiraya sa tindi ng puot na nakikita niya. Sa mata ko at sa mata ng lahat, habang buhay kang mananatiling katulong lang. Walang bulaklak, walang puting bestida, walang mga ngangiti at maligayang panauhin. Ang tanging naroon sa loob ng opisina ng huwes ay ang alingaw-ngaw ng aircon, ang amoy ng lumang papel at ang dalawang taong pinagbigkis ng isang pangako sa bingit ng kamatayan. Para kay Silakbo Montenegro, ang lugar na yon ay hindi isang simbahan ng pag-ibig, kundi isang kulungan, isang silid kung saan formal niyang isinuko ang kanyang kalayaan. Nakatayo siya roon, suot ang isang itim na polo shirt na tila ba galing pa rin siya sa lamay. Sa tabi niya, si Hiraya, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na halatang hindi mamahalin. Hindi niya ito tinitingnan, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya kung paano ito manginig, para itong isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng bagyo. At siya ang bagyo. Do you, Silakbo Montenegro, take Hiraya Soliman to be your lawfully wedded wife? Tanong ng huwes. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tila sanay na sa mga ganitong eksena. Napalunok si Silakbo. Ang mga salitang I do ay tila mga tinik na bumara sa kanyang lalamunan.
Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang huling hininga nito, ang bigat ng kamay nito sa ibabaw ng mga kamay nila ni Hiraya. Isang sumpa. Ito ang katuparan ng sumpang iyon. I do, wika niya. Ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal nang si Hiraya na ang tanungin. Isang mahinang oo po ang tanging lumabas sa mga labi nito. Walang singsing, walang halik. Pagkatapos pirmahan ng kontrata, ang papel na ngayon ay nagtatali sa kanila. Agad na tumalikod si Silakbo. Hintayin mo ang driver. Umuwi ka na. Utos niya. Hindi man nang ito nilingon. Naglakad siya palabas ng City Hall. Bawat hakbang ay palayo sa kasalanang kapipirma pa lang niya. Ang una niyang pinuntahan ay ang isang maingay na bar. Sa BGC, ang kanlungan niya mula sa lahat ng problema. Ang nakakabinging tugtog at amoy ng alak ang pumalit sa katahimikan ng seremonya. Doon, sa paborito nilang sulok, naghihintay si Marisol Cruz. Maganda si Marisol. Model. Anak mayaman. Ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya kung hindi lang nang himasok ang tadhana. Pagkakita pa lang nito sa kanya, agad itong tumayo at yumakap ng mahigpit. I'm so sorry for your loss, baby. Malambing na sabi nito, ngunit ang mga matay mapanuri. And I'm sorry for your wedding. Ang huling salita ay sinabi nito na may kasamang bahagyang pagngiwi. Umupo si Silakbo at umorder agad ng pinakamatapang na alak. Don't be. It's just a piece of paper. Tumawa si Marisol, isang tawang sopistikada, ngunit may bahid ang lason. So, how's the blushing bride? Ang kasambahay wife mo? Nakakatawa talagang isipin. Hindi kumibo si Silakbo. Hinayaan niya lang itong magsalita. Don't worry, Bo. Bulong ni Marisol. Ang mga daliri gumapang sa kanyang braso. Alam nating dalawa kung sino ang totoong Mrs. Montenegro. We'll get you out of this. It's just a matter of time. Ngumisi si Silakbo. Iyon ang gusto niyang marinig, na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lang. Ngunit habang tinititigan niya ang magandang mukha ni Marisol, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Bata pa siya noon. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa mga hikbi. Sinilip niya mula sa siwang ng pinto ng library ng kanilang ama. Nandoon ang kanyang makapangyarihang ama, si Don Ricardo Montenegro, at sa harap nito ay nakaluhod ang isa sa kanilang mga bagong katulong, isang magandang babae mula sa probinsya. Umiiyak ito. Pakiusap, Sir Ricardo. Panagutan ninyo po ako. Pagmamakaawa ng babae. Ang nakita niyang sagot ng ama ay hindi niya malilimutan. Isang malamig at mapanghamak na tingin. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang sobre sa drawer at inihagis sa mukha ng babae. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Hindi kita kilala. Kinabukasan, wala na ang katulong, na parang isang multo na hindi kailanman umiral. Napapikit si Silakbo. Ang alaala ay nag-iwan ng pait sa kanyang panlasa. Iyon ang nagturo sa kanya ng leksyon. Ang mga taong tulad nila ay biktima at ang mga taong tulad ni Hiraya ay manggagamit. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi niya hahayaang madungisan ang pangalan ng kanyang ina. Hating gabi na nang umuwi si Silakbo, lasing at pagod. Ang buong mansyon ay madilim at tahimik maliban sa isang maliit na ilaw mula sa sala. At doon, nakita niya si Hiraya. Hindi ito natutulog sa master's bedroom. Hindi rin sa guest room. Nakatulog ito sa sofa, nakabaluktot na parang isang bata. At sa kanyang mga bisig, mahigpit na yakap-yakap nito ang nakakuwadrong litrato ng kanyang ina. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Silakbo. Isang emosyong hindi niya pinangalanan. Nakita niya ang itsura ng isang taong tunay na nagluluksa.
Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na yon. Pinalitan niya ito ng galit. Isang paalala na ginagamit lang ng babaeng ito ang alaala ng kanyang ina para makuha ang gusto nito. Hindi niya ito ginising. Dumiretso siya sa kanyang silid at natulog. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Naabutan niya si Hiraya sa kusina, naghahanda ng kape. Ang amoy ay pamilyar. Ang kapeng laging inihahanda nito para sa kanyang ina tuwing umaga. Hindi nagsalita si Hiraya. Inilapag lang nito ang tasa sa mesa. Kumuha ng isang makapal na sobre si Silakbo mula sa kanyang bulsa. Ang perang inihanda niya kagabi pa. Inihagis niya ito sa mesa. Sa tabi mismo ng tasa ng kape, kumalat ang ilang mga papel de mil. Tumingin si Hiraya sa pera. Pagkatapos ay sa kanya. Ang mga matay puno ng pagkalito. Tinitigan siya ni Silakbo. Ang mga matay walang emosyon. Ang boses ay matigas. Sweldo mo yan. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo bilang katulong at huwag na huwag kang makikialam sa buhay ko. Ang mga araw ni Hiraya sa mansyon ng mga Montenegro ay naging isang walang katapusang siklo ng katahimikan at pag-iisa. Gigising siya bago pa sumikat ang araw. Ipaghahanda ng almusal si Silakbo. Isang almusal na halos hindi nito ginagalaw. Lilinisin niya ang bawat sulok ng malaking bahay, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa paghahanap ng anumang mapaglilibangan para hindi kainin ng lungkot ang kanyang isipan. Ang pera na inihagis sa kanya ni Silakbo ay nanatiling hindi nagagalaw sa loob ng sobre, nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Hindi niya iyon kukunin. Ang serbisyo niya ay hindi para sa pera. Ito ay para sa isang pangako. Para sa utang na loob. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, ang mga paboritong rosas ni Doña Liwayway, isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng tila lumabas mula sa pabalat ng isang magasin. Matangkad, balingkinitan, at bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Suot nito ang isang pulang bestida na sumisigaw ng kayamanan at kumpiyansa. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ang babae. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay malamig, mapanuri, at puno ng pangmamaliit. Pumasok ito sa gate na tila ba siya ang may-ari ng lugar. "You must be Hiraya," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng lason. "I'm Marisol Cruz, a very very close friend of Bo." Napatango lang si Hiraya. "Tuloy po kayo," mahinang sabi niya. Naglakad si Marisol papasok sa bahay. Ang mga takong ay tumutunog sa mamahaling sahig na gawa sa narira. Inilibot nito ang tingin sa sala, ang mga daliri. Hinahaplos ang mga antigo at mamahaling muebles. Huminto ito sa tapat ng isang florera ng mga sariwang bulaklak na inayos ni Hiraya kaninang umaga. Quaint," komento nito, na para bang ang salitang iyon ay isang insulto. Si Aling Tasing ba ang nag-ayos nito? Medyo lumana ang estilo niya. Hindi umimik si Hiraya. Siya ang nag-ayos niyon. "Ano po ang gusto ninyong inumin, ma'am?" Magalang na tanong ni Hiraya. Pilit na isinasantabi ang pagkapahiya. "Just water, with lemon," utos ni Marisol. Hindi man lang siya tinitingnan. Umupo ito sa paboritong upuan ni Doña Liwayway na para bang matagal na itong nakaupo roon. Pagbalik ni Hiraya dala ang tubig, nandoon na si Silakbo, pababa ng hagdan. Ngumiti ito nang makita si Marisol. Isang ngiti na kailanman ay hindi pa nakikita ni Hiraya na ipinukol sa kanya. "Babe, you're here," bati ni Silakbo at hinalikan ito sa pisngi. Ang salitang babe ay tila sampal na dumapo sa pisngi ni Hiraya. Asawa siya sa papel, ngunit sa harap niya mismo, ang kanyang asawa ay may tinatawag na ibang babae
sa ganoong paraan. Of course, sagot ni Marisol. Ang boses ay lalong lumambing. I just wanted to check on you and your new housemate. Ang tingin nito ay dumapo kay Hiraya, puno ng panunukso. Naupo si Silakbo sa tabi ni Marisol. Kinuha ni Marisol ang isang bote ng red wine mula sa bar cart. Let's have a drink, aya nito. Kumuha si Hiraya ng 2 kopita. Habang nagsasalin si Marisol, tila sinadya nitong matabig ang kopita. Ang pulang alak ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa puting-puting palda ng mamahalin nitong bestida. Oh my God! Sigaw ni Marisol, kunwari gulat na gulat. My dress! This is couture! Tumingin ito kay Hiraya, ang mga matay nanlilisik. Ano ka ba naman? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Kahit na si Hiraya ay metro ang layo mula sa kanya. Pasensya na po. Nauutal na sabi ni Hiraya. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Anong magagawa ng pasensya mo? Mataray na sabi ni Marisol. Get a rag. Bilis. Nanginginig na kumuha ng basahan si Hiraya. Lumuhod siya para punasan ang sahig, ngunit pinigilan siya ni Marisol. Not the floor. Stupid. My dress. Utos nito. Kneel properly and clean this mess you made. Natigilan si Hiraya. Lumuhod. Sa harap nilang dalawa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang mukha. Nais niyang magtago. Nais niyang lamunin siya ng lupa. Tumingin siya kay Silakbo. Naghahanap ng kahit kaunting tulong. Kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita niya ay isang ngangisi, isang malamig, mapanlibak na ngangisi. Nakasandal lang ito sa upuan, pinapanood ang buong eksena na para bang isang nakakatuwang palabas. Tama si Marisol. Wika ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pagkasuya. Linisin mo yan. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang huling sinag ng kanyang dignidad ay tila biglang namatay. Dahan-dahan, sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib, lumuhod siya sa harap ni Marisol. Nanginginig ang kamay niyang sinimulang dampian ng basahan ang mantsa sa bestida, habang ang mga mata ni Marisol at Silakbo ay nakatitig sa kanya, tila mga buwitreng nag-aabang sa isang mamatay na hayop. Good. Narinig niyang sabi ni Silakbo kay Marisol, marunong kang magdisiplina. Nang sa wakas ay umalis na sila, naiwan si Hiraya sa gitna ng sala, nakaluhod pa rin. Ang katawan niya'y pagod, ngunit ang kaluluwa niya'y mas pagod pa. Doon, sa katahimikan ng malaking bahay, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa sahig na pinupunasan niya. Bawat patak ay may dalang sakit, kahihiyan, at ang tanong na paulit-ulit, hanggang kailan? Hanggang kailan niya ito kakayanin? Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa maliit na kama, sa dating silid ng mga katulong, dahil hindi niya masikmurang matulog sa master's bedroom. Isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman, isang bahagyang pagkahilo, at isang realisasyon na tumama sa kanya na parang kidlat. Tumayo siya at tiningnan ang kalendaryo na nakasabit sa pader. Binilang niya ang mga araw. 1 linggo, 2 linggo, mahigit 1 buwan. 1 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Ang kanyang pagkahilo, ang kakaibang pagkasensitibo ng kanyang pangamoy sa mga nakalipas na araw, ang biglaang pagkapagod na nararamdaman niya tuwing hapon. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang kamay niya ang dahan-dahang gumapang at humipo sa kanyang tiyan. Flat pa rin ito, walang pagbabago. Ngunit sa ilalim ng palad niyang nanginginig, isang posibilidad ang sumisibol. Isang nakakatakot, ngunit kasabay nito ay isang makapangyarihang pag-asa. Maaari kaya? Sa gitna ng lahat ng sakit at kahihiyan, maaari kayang may isang munting buhay na nabubuo sa loob niya, ang bunga ng kanilang kasal.
Isang kasal na walang pagmamahal. Isang gabing pinagsaluhan nila hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa alak at kalungkutan pagkatapos ng libing ni Doña Liwayway. Isang maliit na piraso ni Silakbo. Isang maliit na piraso niya. Ang puso ni Hiraya ay nag-umpisang tumumibok ng mas mabilis. Ito ay isang halo ng takot at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Baka ito na. Baka ito na ang maging dahilan para tingnan siya ni Silakbo hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang ina. Bilang isang asawa. Baka ang munting anghel na ito ang maging tulay para sa kanilang dalawa. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati para kay Silakbo. Malamig na kape, katahimikan, at ang anino ni Hiraya na gumagalaw sa paligid ng bahay na parang isang multo. Ngunit may kakaiba sa umagang ito. Hindi siya nilapag ni Hiraya ng kape at umalis. Tumayo ito sa harap ng mesa. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng bestida. Ang mga matay nakatitig sa sahig. May kailangan ka? Iritableng tanong ni Silakbo. Hindi inaalis ang tingin sa hawak na tablet. Hindi ito sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong naglapag ng isang maliit na puting bagay sa ibabaw ng mesa sa tabi mismo ng kanyang kamay. Isang pregnancy test. May 2 malinaw na pulang linya. Napatigil sa paghinga si Silakbo. Ibinaling niya ang tingin mula sa test kit patungo sa mukha ni Hiraya. Ang mukha nitong laging nakayuko ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay nakatingin ng diretso sa kanya. May takot sa mga mata nito, ngunit meron ding isang pahiwatig ng determinasyon. Ano to? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, ang boses niya ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Bubuntis po ako, Silakbo. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Nagpatingin na rin ako sa klinika kahapon para makasiguro. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Silakbo. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Tumayo siya. Ang upuan ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Lumapit siya kay Hiraya hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Pinipilit itong mapaatras. Buntis ka? Ulit niya. Ang bawat salita ay may diin. O, sinadya mo to. Plinano mo to. 'Di ba? Ito na ang huling alas mo para tuluyan ng makuha ang lahat ng yaman namin. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo, ngunit hindi ito umiyak. Hindi yan totoo, Silakbo. Huwag mo akong lokohin, sigaw niya. Ang alaala ng kanyang ama at ng katulong na nabuntis nito ay bumalik na parang isang bangungot. Ang kasaysayan ay umuulit. Akala mo ba sa isang bata, makukuha mo na ang apelyidong Montenegro? Akala mo ba mamahalin kita dahil dyan? Hindi na sumagot si Hiraya. Tumalikod ito at tahimik na lumakad palayo. Ngunit bago ito tuluyang umalis, huminto ito sa may pinto. Anak mo rin yan, Silakbo, sabi nito. Ang boses ay basag, bago ito tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Naiwan si Silakbo sa gitna ng sala, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa galit. Sinipa niya ang isang upuan, sinuntok niya ang pader, ngunit habang unti-unting humuhupa ang kanyang galit, isang ibang pakiramdam ang pumalit. Isang pakiramdam na nakakabingi, isang katotohanang hindi niya matatatakasan. Magiging ama siya. Sa buong maghapon, hindi siya mapakali. Pumasok siya sa kanyang study para magtrabaho, ngunit ang mga numero sa report ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang 2 pulang linya sa pregnancy test na iniwan ni Hiraya sa kanyang mesa. Maya-maya, napansin niya ang isa pang papel sa ilalim nito. Ang resulta mula sa klinika. Nakasulat doon ang pangalan, Hiraya Soraya Soliman Montenegro. Sa ilalim nakasulat ang salitang positive.
At sa tabi nito, may isang maliit na larawan, isang ultrasound image, isang maliit kulay abo na tuldok sa gitna ng kadiliman. Napaupo siya. Tinitigan niya ang larawan. Isang tuldok. Isang maliit na buto ng buhay. Ang kanyang dugo. Ang kanyang laman. Hindi niya namalayan. Ang daliri niya ay dahan-dahang humaplos sa ibabaw ng maliit na larawan. Isang bagay sa loob niya ang gumalaw. Ang pader na yelong itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat. Hindi niya gustong maging katulad ng kanyang ama. Isang amang tumalikod sa sariling anak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Marisol. "Baby, anong ginagawa mo? Papunta na ako dyan. I'm so bored," masiglang sabi nito sa kabilang linya. Noon, ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, parang ingay na lang ito. Tumingin siya sa ultrasound image. "Wag mo na ngayon, Marisol," sabi niya. Ang boses ay seryoso. Narinig niya ang pagtataka sa boses nito. "Bakit? May problema ba?" Nag-alinlangan si Silakbo. Isang bahagi niya ang gustong isigaw na wala itong pakialam. Isang bahagi niya ang gustong isumbat na ito ang gusto niya. Ang malaya niyang buhay. Ngunit habang nakatitig siya sa maliit na tuldok sa ultrasound image, isang kakaibang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang kahit siya ay nagulat na sabi niya, "Kailangan magpahinga ng asawa ko." Katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay isang tawang hindi makapaniwala. "Asawa? Your wife? Si Hiraya? Kailan mo pa siya tinawag na ganyan, Bo? Akala ko ba isa lang siyang katulong na may pirma?" Hindi nakasagot si Silakbo. Ang mga salita ni Marisol ay ang mismong mga salitang ginagamit niya. Ngunit ngayong naririnig niya mula sa iba, parang mali. Parang may kirot. "Basta," matigas na sabi niya, "huwag ka munang pumunta dito." Bago pa man makasagot si Marisol, ibinaba na niya ang tawag. Ibinagsak niya ang sarili sa upuan. Ang mga kamay ay ipinatong sa kanyang mukha. Gulong-gulo ang isip niya. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit niya ipinagtanggol si Hiraya? Bakit niya ito tinawag na asawa? Muli niyang kinuha ang ultrasound image. Isang buto. Isang buto ng pag-asa. Gaya ng sinasabi sa outline, ang butong iyon ang nag-iisang natitirang piraso ng kanyang ina sa mundo. Ang apo na hindi na nito makikita. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya. Hindi pagkasuklam, kundi takot. Takot na maging katulad ng kanyang ama. At sa ilalim ng takot na yon, may isang napakaliit na kislap. Isang kislap ng posibilidad na baka tama ang kanyang ina. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, halos ibato ni Marisol ang kanyang telepono sa galit. "Asawa ko." Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Mabilis niyang dinial ang numero ng isa sa mga matatagal ng katulong sa bahay ng mga Montenegro, isang taong may utang na loob sa kanya. "Tasing," mabilis na sabi niya pagkasagot ng tawag. "May itatanong ako sa'yo at gusto ko ng tapat na sagot." "Anong nangyayari diyan?" Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Wala naman po, Ma'am Marisol." "Huwag mo akong lokohin, Tasing," nanggagalaiting sabi ni Marisol. "Bakit ayaw akong papuntahin ni Bo? Tungkol ba yan sa babaeng yan?" Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang nagpakulo sa dugo ni Marisol. Kasi po, ma'am, narinig ko po kanina. Buntis daw po si Ma'am Hiraya." Click! Ibinaba ni Marisol ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga kuko'y bumaon sa mamahaling katad. Ang maganda niyang mukha na laging nakangiti ay nabalot ng isang madilim na ulap ng galit at inggit. Hindi maaari.
Hindi siya papayag na ang isang katulong lang ang sisira sa lahat ng kanyang mga plano. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising mapanganib. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang kakaibang pagbabago sa hangin sa loob ng mansyon. Ang dating yelo sa pagitan ni Hiraya at Silakbo ay hindi pa tuluyang natunaw. Ngunit nagsimula na itong magkaroon ng maliliit na lamat. Isang hapon, pag-uwi ni Silakbo mula sa opisina, wala itong imik na naglapag ng isang supot ng berdeng mangga at isang maliit na garapon ng bagoong sa lamesa sa kusina. Hindi ito tumingin kay Hiraya. Wala itong sinabi. Naglakad lang ito paakyat sa kanyang silid na para bang walang nangyari. Naiwang nakatayo si Hiraya, nakatitig sa mga mangga. Simple lang na bagay. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakaunang pagkakataon na gumawa si Silakbo ng isang bagay para sa kanya, para sa kanila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at isang kiliti ng kilig ang gumapang sa kanyang puso. May isa pang pagkakataon na nakita siya ni Silakbo na akmang bubuhati ng isang malaking basket ng mga damit na lalabhan. Bago pa man niya ito maiangat, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. "Huwag mong buhatin yan," sabi ni Silakbo mula sa itaas ng hagdan. Ang boses ay magaspang ngunit may bahid ng pag-aalala. "Mag-utos ka sa ibang katulong. Hindi ka na pwedeng magpagod." Ang mga maliliit na pagbabagong yon ang naging hating-hating sa puso ni Hiraya. Unti-unti, ang takot ay napapalitan ng pag-asa. Baka nga ito na ang simula. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling sirain. Isang araw, habang nasa opisina si Silakbo, muling dumating si Marisol. Ngayon, ang kanyang ngiti ay mas matamis, ang kanyang boses ay mas malambing, at iyon ang mas lalong nagpakaba kay Hiraya. "Hi Hiraya," bati nito. Inilapag ang isang mamahaling Hermes bag sa sofa. "Nabalitaan ko. Congratulations." "Salamat po," sagot ni Hiraya. Umupo si Marisol at pinagkrus ang kanyang mahahabang binti. "You know, you have to be extra careful, lalo na't first baby mo. Ang mga pagbubuntis, napakadelikado niyan. Isang maling galaw lang, isang simpleng pagkadulas. Pwedeng mawala ang lahat sa isang iglap." Ang bawat salita ay sinabi nito na may ngiti, ngunit ang mga matay matalim na nakatitig kay Hiraya, tila may ipinahihiwatig. Ramdam ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito ay hindi isang simpleng paalala. Ito ay isang babala. "Huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat po ako," pilit na sabi ni Hiraya. "Good. You should," sabi ni Marisol bago tumayo. "Gagamit lang ako ng powder room. Ang init sa labas." Naglakad si Marisol papunta sa pasilyo na nagdudugtong sa sala at sa kusina. Isang bahagi ng bahay na madilim kahit sa araw dahil walang bintana. Habang nasa loob, sinigurado niyang walang nakatingin. Mula sa kanyang maliit na bag, kinuha niya ang isang maliit na bote na walang tatak. Dahan-dahan, binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa sahig na gawa sa makintab na tiles. Isang walang kulay at walang amoy na langis ang kumalat. Halos hindi kapansin-pansin sa madilim na pasilyo. Isang bitag na naghihintay. Paglabas niya, ngumiti siya kay Hiraya. "I have to go. Pakisabi kay Bo dumaan ako." Kinabukasan, tila nakalimutan na ni Hiraya ang pagdalaw ni Marisol. May mahalaga siyang gagawin. Ang unang check-up niya sa isang OB-GYN sa isang magandang ospital. Ang mas ikinagulat niya, sinabi ni Silakbo na ito ang maghahatid sa kanya. Sa loob ng klinika, tahimik lang si Silakbo sa isang sulok habang kinakausap ng doktora si Hiraya. Ngunit nang sabihin ng doktora na oras na para pakinggan ang tibok ng puso ng sanggol, isang bagay ang nagbago. Inilapat ng doktora
ang isang malamig na instrumento sa tiyan ni Hiraya at pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa silid. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. Parang tunog ng isang maliit na kabayong tumatakbo. Ang tibok ng puso ng kanilang anak. Napatingin si Hiraya kay Silakbo. Nakatayo ito, ang mga matay nakatutok sa monitor ng makina. Ang kanyang mukha na laging matigas ay tila biglang lumambot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkamangha at kagalakan. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. May nabago na. Narinig niya. Narinig ni Silakbo ang patunay na may buhay, may pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Ang puso ni Hiraya ay puno ng kaligayahan. Ito na talaga ang simula. Gabi. Ang buong bahay ay tahimik na. Ang lahat ay natutulog na. Ngunit nagising si Hiraya. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Bumangon siya mula sa kama para uminom ng tubig sa kusina. Nakatapak lang siya. Sanay na sa dilim. Tinahak niya ang pamilyar na daan. Ang madilim na pasilyo na nagdudugtong sa hagdanan at kusina. Inihakbang niya ang kanyang kanang paa. Ngunit sa halip na ang malamig na tiles, isang madulas na bagay ang kanyang natapakan. Nawala ng balanse ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay iwinasiwas sa hangin, naghahanap ng makakapitan. Ngunit wala. Ang huling naramdaman niya ay ang biglaang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa at ang mabilis na pagbagsak ng kanyang likod. Isang matinis at puno ng takot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw na yon ay parang isang kidlat na gumising sa kaluluwa ni Silakbo. Sa isang iglap, napabalikwas siya mula sa kama. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang may masamang nangyari. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. At doon, sa madilim na pasilyo, nakita niya ang isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Nakahandusay si Hiraya sa sahig, walang malay. At sa ilalim niya, unti-unting kumakalat ang isang maitim na mantsa sa kanyang puting pantulog. Dugo. Hiraya! Sigaw niya, ang boses ay puno ng takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Binuhat niya ito. Ang katawan nito'y malambot at walang kabuhay-buhay sa kanyang mga braso. Sumigaw siya para tawagin ang mga katulong, ang driver, kahit sino. Ang buong mansyon ay nagising sa isang estado ng gulat at pagkasindak. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang tanging naririnig ni Silakbo ay ang sarili niyang malakas na paghinga at ang mahinang ungol ni Hiraya. Ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na dumadaan sa bintana. Ngunit ang mundo niya ay tila huminto sa loob ng sasakyan. Sa emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher, ang mga boses ng doktor at nurse, ang amoy ng antiseptic. Lahat ay humahalo sa isipan ni Silakbo. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang polo shirt ay may bahid ng dugo ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang paghihintay, ang pinakamasakit na parusa. Bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Umupo siya sa isang malamig na upuang bakal. Ang ulo'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang tunog na narinig nila kahapon lang. Dub-dub, dub-dub, dub-dub. Ang malakas na tibok ng puso ng kanyang anak. Please, Lord, please! Bulong niya. Isang panalangin hindi niya akalaing sasabihin niya. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Bo! Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Marisol. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala.
Oh my God, Bo! Nabalitaan ko. Anong nangyari? Kumusta Kumusta siya? Bago pa man siya makasagot, lumabas ang isang doktor mula sa pinto ng emergency room. Ang mukha nito'y seryoso at malungkot. Agad na tumayo si Silakbo. Dok, ang asawa ko, ang anak namin. Huminga ng malalim ang doktor. Mr. Montenegro, I'm so sorry. Stable na po ang misis ninyo. Pero, we did everything we could. We lost the baby. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Silakbo. Nawala. Ang maliit na tuldok sa larawan, ang tibok ng puso. Nawala. Naramdaman niya ang mga braso ni Marisol na yumakap sa kanya. Bo, I'm so sorry, bulong nito. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang isip niya'y blangko. Ang puso niya'y durog. Paano? Paano nangyari? Mahinang tanong niya. Hindi sa doktor, kundi sa hangin. At doon, nagsimulang magtanim ng lason si Marisol. Bo, sabi nito, ang boses ay puno ng kunwaring awa. Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw. She seems so tired, palaging maputla. Baka pagod lang siya masyado, naging pabaya. Pabaya? Ulit ni Silakbo. Ang salita'y tila dayuhan sa kanyang pandinig. I mean, hindi ko naman sinisisi, mabilis na sabi ni Marisol. Pero alam mo na, baka sa sobrang daming iniisip, sa daming trabaho sa bahay, hindi na niya naalagaan ang sarili niya ng mabuti. It was an accident waiting to happen. Ang mga salita ni Marisol ay parang mga binhi na nahulog sa isang tuyong lupa. Ang lupa ng kanyang pagdadalamhati, ng kanyang galit, ng kanyang dating panghuhusga kay Hiraya. Biglang nagkaroon ng direksyon ang kanyang sakit. Nagkaroon ng muka ang kanyang galit. Si Hiraya. Inilipat si Hiraya sa isang pribadong silid. Gising na ito, ngunit ang mga matay blanco nakatitig lang sa puting kisame. Walang luha, walang emosyon. Isang buhay na manika. Pumasok si Silakbo sa silid, kasunod si Marisol. Tumingin si Hiraya sa kanya at sa mga mata nitong walang buhay, nakita ni Silakbo ang isang tanong. Isang tahimik na pakiusap, ngunit ang puso niya ay puno na ng lason. Ang sakit ng pagkawala ay naging isang nagbabagang galit. Masaya ka na? Malamig na tanong niya. Naguluhan si Hiraya. Si Silakbo? Ito ba ang gusto mo? Lumapit siya sa kama. Dahil sa kapabayaan mo, nawala siya. Nawala ang anak ko. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Hiraya. Hindi. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Tumawa siya ng mapakla. Isang bagay na lang ang hinihiling ko sa'yo. Alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang anak natin. Pero anong ginawa mo? Ni hindi mo man lang magawa yon. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat salita ay isang parusa. Tumingin si Silakbo sa babaeng nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at ngayon, ang nakikita niya lang ay ang babaeng kumuha nito pabalik. Hanggang sa isang bata, hindi mo man lang maalagaan. Isinigaw niya. Ang huling patak ng kanyang kontrol ay nawala na. Nagkamali ang mami sa'yo. Sana hindi ka na lang niya dinala dito. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid. Hindi na makayanan ang bigat ng hangin sa loob. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga. Naiwan si Hiraya sa kama. Ang mga salita ni Silakbo ay umuukit sa kanyang puso na parang mga balaraw. At doon, sa wakas, ang mga luhang kanina pa, nagbabantang tumulo, ay bumuhos na parang isang sirang dam. Pagkatapos ng ilang oras, nang medyo kumalma na ang isip ni Silakbo, isang maliit na bahagi ng kanyang konsensya ang nagsimulang kumibo. Masyado siyang masakit magsalita. Masyadong mabigat ang kanyang mga binitawang salita.
Bumalik siya sa silid. Quizas para humingi ng tawad. Quizas para maningil pa. Hindi niya alam. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang naabutan ay isang kama na walang laman. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang unan ay nasa lugar. At sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama, sa ilalim ng nakakasilaw na puting ilaw ng ospital, may isang bagay na kumikinang. Ang mumurahing singsing na isinuot nila sa huwes, ang nag-iisang simbolo ng kanilang kasal. Iniwan na siya. Ang tunog ng humaharurot na bus at ang walang katapusang tanawin ng mga berdeng bukirin ang naging kanlungan ni Hiraya. Walang direksyon, walang plano. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na may ilang pirasong damit at ang bigat sa kanyang dibdib na tila hindi na kailanman mababawasan. Bumaba siya sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, isang lugar na malayo sa lahat ng alaala ng Maynila. Ang pangalan ng bayan ay Villa Esperanza, isang pangalang tila isang mapait na biro ng tadhana. Pag-asa, isang bagay na wala na siya. Ang hangin dito ay sariwa. Ang mga tao'y simple at ang buhay ay mabagal. Iyon ang kailangan niya. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan walang anino, nina Silakbo at Marisol, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang tunog ng kalikasan at ang katahimikan ng kanyang sariling pag-iisa. Nakatira siya sa isang maliit na nirerentahang kwarto sa likod ng isang lumang bahay. Ang bayad ay mula sa kaunting perang naipon niya bago pa man siya kunin ni Doña Liwayway. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na karinderya sa tabi ng palengke, ang kainan ni Aling Nita. Ang may-ari, si Aling Nita, ay isang matabang babae na nasa edad 50, na may malakas na tawa at mga matang puno ng awa. Hindi na ito nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Nakita nito ang lungkot sa mga mata ni Hiraya at iyon ay sapat na. Ang kanyang naging trabaho, tagahugas ng pinggan. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig at sabon. Ang sakit ng mga kemikal sa kanyang balat, ang pagod sa kanyang likod. Lahat ng yun ay tinatanggap niya. Dahil habang abala ang kanyang mga kamay, ang kanyang isipan ay pansamantalang nakakalimot. Ang bawat platong kanyang kinukuskos ay tila isang piraso ng masakit na alaala na pilit niyang tinatanggal. Sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang maliit na silid, doon bumabalik ang lahat. Ang sakit, ang pangungulila. Hindi lang para sa anak na hindi niya nakita, kundi para rin sa pangarap na kanyang inakala ay abot kamay na niya. Ang pangarap ng isang pamilya. Isang gabi, habang nagpupunas siya ng mga mesa pagkatapos magsara ng kainan, may isang pamilyang kumakain pa sa isang sulok. Isang ama, isang ina, at isang maliit na batang babae na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Nakatayo si Hiraya sa dilim, pinapanood sila. Nakita niya kung paano haplusin ng ama ang buhok ng kanyang anak. Nakita niya kung paano ngumiti ang ina, isang ngiting puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Tumalikod siya at mabilis na pumasok sa kusina. Sumandal siya sa lababo at doon, sa gitna ng amoy ng mantika at mga natirang pagkain, humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang sakit na matagal na niyang kinikim-kim ay sa wakas nagkaroon ng laya. Hija? Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Aling Nita. Hindi nagsalita ang matanda. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinahaplos ang kanyang likod. Nang sa wakas ay medyo kumalma na si Hiraya, iniabutan siya ni Aling Nita ng isang basong tubig. Ang pamilya mo ba ang iniisip mo? Mahinang tanong nito. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang isasagot. Anong pamilya?
Ang mga magulang na hindi niya nakilala? Ang donyang itinuring siyang pamilya, ngunit iniwan din siya? O ang asawang itinuring siyang mas masahol pa sa isang basahan? Sa halip na sumagot, umiling lang siya at muling tumulo ang kanyang mga luha. Wala na po. Walang permanente sa mundo, Hija, sabi ni Aling Nita. Ang boses ay puno ng karunungan. Pero tandaan mo, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umagang darating. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit tumagos iyon sa puso ni Hiraya. Nang gabing iyon, bago matulog, may ginawa si Hiraya na hindi pa niya ginagawa simula nang umalis siya sa Maynila. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng payat, maputla, na may mga matang pagod at malungkot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap ng tibay. Ang tibay ng isang taong dumaan sa pinakamatinding sakit, ngunit nakatayo pa rin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan minsang nanahan ang kanyang pag-asa. Wala na ang laman nito, ngunit ang alaala ay mananatili. Hindi kita malilimutan, anak, bulong niya sa hangin, at ipinapangako ko magiging matatag ako para sa'yo. Iyon ang naging simula ng kanyang paghilom, dahan-dahan, masakit, ngunit isang paghilom na totoo. Samantala, daan-daang kilometro ang layo, sa isang malaki at malamig na mansyon, may isang lalaking hindi pa rin nakakahanap ng kapayapaan. Ang mansyon ay naging isang malaking puntod. Ang bawat silid, bawat sulok ay may dalang alaala ni Hiraya. Ang hardin kung saan siya nagdidilig. Ang kusina kung saan siya nagluluto. Ang sofa kung saan siya natutulog noon. Yakap ang litrato ng kanyang ina. Para kay Silakbo, ang bahay ay naging isang bilangguan ng pagsisisi. Lumipas ang mga linggo. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi nawala. Ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Mula sa nagbabagang galit, ito'y naging isang malamig at mabigat na kumot ng kalungkutan na bumabalot sa kanya araw at gabi. Si Marisol ang laging nasa tabi niya. Araw-araw itong nasa bahay, dinadalhan siya ng pagkain, inaayos ang kanyang mga gamit, kinakausap siya kapag ayaw niyang magsalita. Sa una, iyon ay isang kaginhawaan. Ngunit habang tumatagal, ang presensya nito ay nagiging nakakairita. Isang araw, pumasok si Marisol sa study ni Silakbo nang walang katok. "Baby, I had this room redecorated. Tiningnan ko, masyadong madilim. Kaya pinalitan ko ang mga kurtina ng mas light na kulay." Masayang sabi nito. Tumingin si Silakbo sa paligid. Ang mga dark blue na kurtina na pinili ng kanyang ina ay wala na. Ang pumalit ay isang kulay beige na kurtina na hindi niya gusto. "Bakit mo ginawa yan?" Malamig na tanong niya. "Para maging mas masaya ang pakiramdam mo dito," sagot ni Marisol. "I'm just trying to help. Hindi ako humingi ng tulong," matigas na sabi ni Silakbo. Ang pagbabago ay hindi lang sa kurtina. Pinalitan ni Marisol ang mga bulaklak na paborito ni Doña Liwayway. Ipinatapon no nito ang mga lumang unan sa sofa kung saan madalas umupo si Hiraya. Unti-unti, binubura ni Marisol ang bawat bakas ng dalawang babaeng minsan ay naging mahalaga sa bahay na yon. At habang ginagawa niya yon, isang hindi maipaliwanag na inis ang nabubuo sa dibdib ni Silakbo. Isang hapon, dumating ang isa sa mga dating katulong sa mansyon, si Aling Tasing, para kunin ang huli nitong sahod. Nagpaalam itong uuwi na sa probinsya. Si Aling Tasing ay isa sa mga pinakamatagal na nagsilbi sa kanyang ina. "Sir Bo, aalis na po ako," paalam nito, ang mga matay malungkot. "Bakit, Aling Tasing? May problema ba?" tanong ni Silakbo. Umiling ang matanda.
Wala naman po, sir. Mami-miss ko lang po si Ma'am Liwayway at si Hiraya. Mabait na bata po yun. Napakabait. Biglang may naalala si Silakbo. Ang gabi ng aksidente. Aling Tasing, may itatanong ako. Noong araw na aksidente si Hiraya. May napansin ka bang kakaiba? Nagatubili si Aling Tasing. Ang mga mata nito'y tila may gustong sabihin ngunit natatakot. Wala naman po, sir. Magsabi ka ng totoo. Mariing sabi ni Silakbo. Tinititigan ng matanda. May kinalaman ba ito kay Marisol? Napakagatlabi ang matanda. Sir, kasi po, noong araw bago mangyari yon, yung huling dalaw ni Ma'am Marisol, nakita ko po siyang papunta sa madilim na pasilyo. Matagal po siya doon. Akala ko po nag-CR lang. Pero pag alis niya, parang may kakaibang amoy sa lugar na yon. Amoy langis na hindi ko maintindihan. Natigilan si Silakbo. Langis? Opo, sir. Hindi ko na lang po pinansin noon. Akala ko po guni-guni ko lang. Patawarin niyo po ako, sir. Sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Ang mga salita ni Aling Tasing ay parang mga maliliit na piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Silakbo. Ang babala ni Marisol kay Hiraya. Ang pagpunta nito sa pasilyo. Ang langis. Ang pagkadulas. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Marisol sa ospital. Naging pabaya. Aksidenteng naghihintay mangyari. Hindi kaya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Imposible. Hindi yun magagawa ni Marisol. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, may ginawa si Silakbo na dapat ay ginawa niya noon pa. Ang kanilang mansyon ay walang CCTV sa loob para sa privacy. Ngunit ang katabing bahay nila, isang malaking bahay na pag-aari ng isang business tycoon, ay puno ng mga kamera, kabilang ang isa na nakatutok sa kanilang gate at sa isang bahagi ng gilid ng kanilang bahay. Pinuntahan niya ang kanyang kapitbahay at nakiusap na matingnan ang footage noong araw na dumalaw si Marisol bago ang aksidente. Sa una ay tumanggi ito, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Silakbo, pumayag din. Sa security room ng kapitbahay, pinanood ni Silakbo ang replay. Nakita niya ang pagdating ng kotse ni Marisol. Nakita niya itong bumaba. Lahat ay normal. In-fast forward niya ang video. At pagkatapos, may isang detalye na nakakuha ng kanyang pansin. Bago sumakay pabalik sa kotse si Marisol, may kinuha ito mula sa kanyang bag. Isang maliit na bote. Itinapon niya ito sa damuhan sa gilid ng kalsada sa isang lugar na hindi madaling makita. Stop! Rewind! Zoom in! Utos ni Silakbo sa security guard. Ginawa ng guard ang sinabi niya. At doon, sa malaking screen, kitang-kita niya. Isang maliit na bote na walang tatak. Katulad ng mga bote ng mineral oil. Napatayo si Silakbo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila hindi sapat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nag-click sa lugar. Ang pagbisita, ang babala, ang pagpunta sa pasilyo, ang langis, ang bote, ang kasinungalingan. Hindi yun aksidente. Iyon ay isang pagpatay. At ang babaeng mahal niya, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang pumatay sa kanyang sariling anak. Isang sigaw na puno ng galit at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang galit ni Silakbo ay isang apoy na hindi mapatay, ngunit sa ilalim ng apoy na yon ay isang mas malalim na emosyon, ang bigat ng kasalanan. Siya ang nagtulak kay Hiraya palayo. Siya ang naniwala sa kasinungalingan. Siya ang sumisi sa biktima. Ngunit bago niya harapin ang sarili niyang mga pagkakamali, kailangan niya munang harapin ang demonyo na nagbalat kayong anghel. Tinext niya si Marisol. Dinner tonight. My house. We need to talk about our future.
Ang future ay isang pain at alam niyang kakagatin ito ni Marisol. Agad itong nag-reply ng isang masayang, "Of course, baby. See you later." Inihanda ni Silakbo ang lahat. Nagluto ang kanilang kusinera ng isang magarbong hapunan. Naglagay siya ng 2 kandila sa gitna ng mesa. Inayos niya ang silid kainan para magmukha itong romantiko. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong trahedya. Dumating si Marisol. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Ang mukha'y maningning sa tagumpay. "Wow, baby. What's all this?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pananabik. Ngumiti si Silakbo. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Para sa'yo. Para sa atin." Pinaupo niya ito. Nagsalin siya ng alak sa kanilang mga kopita. Umupo siya sa tapat nito at itinaas ang kanyang baso. "A toast," sabi niya. "To new beginnings." "To new beginnings," sagot ni Marisol at nagtama ang kanilang mga kopita. Ang unang bahagi ng hapunan ay puno ng mga kasinungalingan. Nagkunwari si Silakbo na masaya. Nagkunwari siyang handa ng kalimutan ng nakaraan at magsimula muli kasama si Marisol. At si Marisol, sa bawat minutong lumilipas, ay lalong nagiging kampante. Naniniwala siyang nanalo na siya. "So," sabi ni Marisol, habang hinahalo ang kanyang pasta, "ano na ang plano mo kay Hiraya? Hahanapin mo pa ba siya para sa annulment?" Tinitigan siya ni Silakbo. "Bakit? Nagmamadali ka ba?" Tumawa ito. "Of course not. Pero, di ba, mas maganda kung malinis na ang lahat para wala nang sagabal sa atin." Ibinaba ni Silakbo ang kanyang mga kubyertos. "Ito na ang tamang oras. May ipapakita ako sa'yo," sabi niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa mesang nasa gilid. Ipinatong niya ito sa gitna ng kanilang hapagkainan. Sa pagitan ng 2 nagliliyab na kandila, pindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang imahe ng kanilang gate. Pagkatapos ay ang puting kotse ni Marisol. At pagkatapos, ang eksena kung saan bumaba ito at itinapon ang isang maliit na bote sa damuhan. Naka-zoom in. Naka-slow motion. Ang nangiti sa mukha ni Marisol ay unti-unting naglaho. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay biglang nawala. Ibinaling niya ang tingin mula sa tablet patungo kay Silakbo, ang mga matay ng lalaki sa gulat at takot. "Ano yan? Saan mo nakuha yan?" Nauutal na tanong nito. That's nothing. Bibote lang ng pabango yan." "Pabango?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Talaga? Dahil kamukhang kamukha yan ng bote ng mineral oil. Ang klase ng langis na walang kulay at walang amoy. Ang klase ng langis na kapag ikinalat mo sa isang madilim na pasilyo, siguradong may madudulas." Tumayo si Marisol. Ang upuan ay gumawa ng malakas na ingay. "I don't know what you're talking about. Pinagbibintangan mo ba ako?" "Hindi kita pinagbibintangan, Marisol." Tumayo rin si Silakbo. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag ng kandila. "Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Ang katotohanang ikaw ang dahilan kung bakit nadulas si Hiraya." Ang takot sa mga mata ni Marisol ay napalitan ng desperasyon. "Hindi totoo yan. Mahal kita, Bo. Paano mo magagawang pag-isipan ako ng ganyan? Yung babaeng yun ang may kasalanan. Siya ang naging pabaya. Huwag mo nang ulitin ang mga kasinungalingan na itinanim mo sa isip ko." Sigaw ni Silakbo. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Ikaw ang pumatay sa anak ko." Ang huling salita ay isang dagok
na tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Marisol. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang totoong siya, isang babaeng puno ng inggit at galit, ay lumabas. Oo, ako nga. Isinigaw niya pabalik. Ang mukha'y nababalot ng luha at puot. Ako nga ang gumawa noon. Dahil dapat sa akin ang lugar na yan. Dapat ako ang asawa mo. Hindi ang isang hamak na katulong na yon. Nilapitan niya si Silakbo. Hinahampas ang dibdib nito. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Bo. Para sa atin. Hindi siya bagay sa'yo. Ang batang yon. Ang batang yon ang sisira sa lahat. Hindi gumanti si Silakbo. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, lalong lumilinaw ang lahat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang babaeng minahal niya. Ito ay isang halimaw. Nang matapos ito, hinawakan ni Silakbo ang kanyang mga braso, hindi mahigpit, ngunit may diin. Tinitigan niya ito sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklap. Tapos ka na. Malamig na tanong niya. Tumango si Marisol, humihikbi. Guard! Sigaw ni Silakbo. 2 security guard ang mabilis na pumasok. Ilabas niyo siya! Utos ni Silakbo. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa ulit sa pamamahay na ito. Oh no! Please! Pagmamakaawa ni Marisol habang kinakaladkad siya ng mga guard. Don't do this to me! I love you! Hindi sumagot si Silakbo. Pinanood niya lang itong ilabas sa kanyang bahay, sa kanyang buhay. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, napasandal siya sa pader, ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Naiwan siya sa gitna ng perpektong entablado na kanyang inihanda, kasama ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang harapin ang sarili niyang mga multo. At ang pinakamalaki sa mga yon ay may pangalan, Hiraya. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at lumabas ng pinto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero isa lang ang sigurado niya. Hahanapin niya si Hiraya. Kahit abutin pa siya ng habambuhay, ang paghahanap ay naging impyerno para kay Silakbo. Nag-hire siya ng private investigator. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar. Ngunit si Hiraya ay parang bulang naglaho. Walang bakas, walang naiwang kahit ano. Lumipas ang mga buwan. Ang dating aroganteng si Silakbo Montenegro ay napalitan ng isang lalaking tahimik at laging malalim ang iniisip. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghahanap sa araw at pakikipaglaban sa mga bangungot sa gabi. Isang araw, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa investigator. Sir, may lead po tayo. May nagsabing may kamukha siyang nagtatrabaho sa isang karinderya sa Villa Esperanza, Laguna. Villa Esperanza, Villa Pag-asa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Silakbo. Agad siyang nagmaneho papunta sa Laguna. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat kilometrong kanyang tinatahak. Isang halo ng pananabik at takot. Paano kung hindi ito si Hiraya? O mas malala, paano kung si Hiraya nga ito? At ayaw na siyang makita. Narating niya ang maliit na bayan. Ang hangin ay malinis. Ang buhay ay simple. Isang mundong napakalayo sa kanyang ginagalawan. Nagtanong-tanong siya hanggang sa itinuro sa kanya ang kainan ni Aling Nita. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa di kalayuan. Mula sa loob, pinanood niya ang maliit na kainan. Ang puso niya'y halos tumalon palabas ng kanyang dibdib nang makita niya ang isang pamilyar na figura. Nakatalikod ito, naghuhugas ng mga pinggan sa isang malaking lababo sa labas. Ang buhok nito'y nakatali lang ng simple. Ang damit nito'y simple. Ngunit kilalang kilala niya ang hubog ng katawan na yon. Si Hiraya. Bumaba siya ng kotse. Ang mga binti tila naging halaya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Sa bawat hakbang, lalong lumilinaw ang imahe.
Nakikita niya ang pagod sa mga balikat nito, ang kalyo sa mga kamay nito. Ang babaeng minsan ay pinangakuan niyang aalagaan ay ngayon. Naghuhugas ng pinagkainan ng iba. Hiraya, ang boses niya'y halos pabulong, ngunit sapat na para marinig nito. Napatigil sa paggalaw si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa loob ng palangganang puno ng bula. Dahan-dahan, napakabagal. Lumingon ito. Ang pagkikita ng kanilang mga mata ay parang isang pagsabog ng katahimikan. Nakita ni Silakbo ang gulat sa mga mata ni Hiraya na mabilis na napalitan ng sakit pagkatapos ay ng isang malamig at blangkong pader. Ang Hiraya na nasa harap niya ay hindi na ang parehong babae na kanyang iniwan. Ang dating takot sa mga mata nito ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pagod na, ngunit hindi na natatakot. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, na para bang isang estranghero ang kanyang kausap. Walang lumabas na salita mula sa bibig ni Silakbo. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay biglang naglaho. Ang tanging nagawa niya ay titigan ito. Ang pagsisisi ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. "Umalis ka na, Silakbo," sabi ni Hiraya, at muling humarap sa kanyang ginagawa, tila isang pader na hindi na kayang tibagin. Ngunit hindi gumalaw si Silakbo. "Hindi ako aalis, Hira. Hindi hanggat hindi mo ako pinapakinggan." Hindi siya pinansin ni Hiraya. Nagpatuloy lang ito sa paghuhugas. Huminga ng malalim si Silakbo. Kailangan niyang sabihin. Kailangan nitong malaman. "Nalaman ko na ang lahat, Hira. Tungkol sa aksidente. Hindi mo kasalanan." Napatigil muli si Hiraya, ngunit hindi ito lumingon. Si Marisol, pagpapatuloy ni Silakbo, ang boses ay nanginginig. Siya ang may gawa. Sinadya niya. Naglagay siya ng langis sa sahig. "Pipinaimbestigahan ko. May pruweba ako." Narinig niya ang isang pigil na hikbi mula kay Hiraya. "Patawarin mo ako, Hira," sabi ni Silakbo. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Isang tanga ako, isang gago. Ako ang may kasalanan." Hindi na niya napigilan. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Dahan-dahang humarap si Hiraya. Ang mukha nito'y basa na rin ng luha. "Ngayon mo lang nalaman?" tanong nito. Ang boses ay basag. "Ngayon mo lang nalaman kung kailan durog na ako? Kung kailan nawala na ang lahat?" Ang sakit sa mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Silakbo. Ang katotohanan ba? Maibabalik pa ba noon ang anak natin, Silakbo? Sa tanong na yon, walang naisagot si Silakbo dahil alam niya ang sagot. "Hindi. Bigyan mo ako ng panahon, Silakbo," sabi ni Hiraya. Pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Pakiusap. Umalis ka na." Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang manatili. Gusto niya itong yakapin. Ngunit nakita niya sa mga mata nito na kailangan nito ng espasyo. Ang mga sugat na nilikha niya ay masyadong malalim para maghilom sa isang iglap. Tumango siya. Ang puso'y mabigat. "Sige," sabi niya. "Ibibigay ko sa iyo ang panahon na kailangan mo, pero hindi ako aalis sa bayang ito. Hihintayin kita, Hira, kahit gaano katagal." Tumalikod si Silakbo at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Hindi siya umalis sa Villa Esperanza. Sa halip, naghahanap siya ng isang maliit na kwartong mauupahan. Kumuha siya ng trabaho sa isang construction site bilang isang ordinaryong trabahador. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Itinapon niya ang kanyang yaman at kapangyarihan dahil alam niya ang tanging paraan para patunayan ang kanyang pagbabago ay hindi sa salita. Ito ay sa gawa. Araw-araw, mula sa kanyang pinagtatrabahuhan, tanaw niya ang karinderya. Pinapanood niya si Hiraya mula sa malayo. Hindi siya lumalapit, hindi siya gumagambala. Naghihintay lang siya.
at umaasa. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang Villa Esperanza ay naging tahimik na saksi sa isang kakaibang kwento ng pag-ibig at pagbabayad puri. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang puso. Nakikita niya si Silakbo. Hindi niya ito magawang iwasan. Nakikita niya itong nagbubuhat ng mga sako ng semento sa ilalim ng tirik na araw. Ang balat na dati makinis ay ngayon sunog at magaspang. Nakikita niya itong kumakain ng pananghalian kasama ang ibang mga trabahador, nakakamay, pinagpapawisan. Ang dating mayabang na si Silakbo Montenegro ay naglaho na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking simple, isang lalaking nagpapakumbaba. Hindi ito lumalapit, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Tuwing umaga, may isang baso ng mainit na kape na laging nakalagay sa isang maliit na mesa sa labas ng karinderya bago pa man siya dumating. Walang nakasulat na pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Tuwing gabi, kapag nagsasara na sila, natatanaw niya mula sa malayo ang anino ni Silakbo. Tila tinitiyak na ligtas siyang makakauwi sa kanyang tinutuluyan. Ang mga galaw na yon, mas mabisa pa sa kahit anong salita. Unti-unti, ang yelo sa puso ni Hiraya ay nagsimulang matunaw. Ang galit ay napalitan ng awa. Ang awa ay napalitan ng pag-unawa. At ang pag-unawa ay nagbukas ng pinto para sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang pagmamahal. Samamantala, ginamit ni Silakbo ang lahat ng kanyang personal na ipon, ang perang hindi galing sa kanyang pamilya, para bumili ng isang maliit na lote sa tabi ng kalsada. Doon, gamit ang sarili niyang mga kamay at sa tulong ng mga naging kaibigan niyang karpintero, itinayo niya ang isang maliit na gusali. Hindi ito mansyon, isa itong maliit na coffee shop na may espasyo para sa isang pottery studio sa likod. Pinangalanan niya itong Bagong Umaga. Nang magbukas ang Bagong Umaga, ito ay agad na naging paboritong tambayan sa bayan. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang ganda ng mga handcrafted na paso at tasa na gawa mismo ni Silakbo ay naging usap-usapan. Natuto siyang mag-pottery sa pamamagitan ng panunood sa internet. Isang libangan na nakatulong sa kanya na ituon ang kanyang isip at damdamin. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, tinipon ni Hiraya ang lahat ng kanyang lakas. Naglakad siya papunta sa Bagong Umaga. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob siyang lumapit. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng kape at ng mahinang tunog ng malungkot na musika. Nandoon si Silakbo sa likod ng counter, nagpupunas ng mga tasa. Pag-angat niya ng tingin at makita si Hiraya, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Kape? Alok niya, ang boses ay mahina. Tumango si Hiraya. Inabutan siya ni Silakbo ng isang tasa. Umupo si Hiraya sa isang maliit na mesa sa sulok. Tinitingnan niya ang mga gawa ni Silakbo na nakadisplay sa mga estante. Ang bawat isa ay simple, hindi perpekto, ngunit may puso. May kwento. Nang wala ng ibang customer, lumapit si Silakbo at umupo sa tapat niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hinayaan lang nilang magsalita ang katahimikan sa pagitan nila. Maganda dito. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Salamat, sagot ni Silakbo. Para sa'yo to. Para sa atin. Tumingin si Hiraya sa kanya. Nakita niya ang lalim ng pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang katotohanan ng kanyang pagbabago. Pinapatawad na kita. Silakbo? Sabi ni Hiraya, at sa pagsabi niya ng mga salitang yon, isang malaking tinik ang tila nabunot mula sa kanyang dibdib. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silakbo. Salamat, Hira. Salamat. Mula sa ilalim ng counter, may kinuha si Silakbo, isang maliit na kahon.
Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang itinulak palapit kay Hiraya. Alam kong hindi nito mabubura ang nakaraan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Alam kong hindi ito kasing halaga ng mga alahas na kaya kong bilhin noon. Pero ito ang lahat ng kaya kong ibigay ngayon. Binuksan ni Hiraya ang kahon. Sa loob, wala roong kumikinang na diamante. Ang nandoon ay isang singsing na gawa sa pinakinis na putik na may simpleng disenyo ng isang sumisibol na dahon. Gawa ng kanyang mga kamay. Wala na akong kayamanan, Hira. Pagpapatuloy ni Silakbo, ang mga matay nakikiusap. Iniwan ko na ang lahat. Ang tanging meron ako ay ang 2 kamay na ito na handang magtrabaho para sa'yo at ang isang pusong natutong magmahalhal ng totoo dahil sa'yo. Lumuhod si Silakbo sa sahig na semento ng kanyang munting coffee shop. Hiraya Soliman, pakakasalan mo ba ako? Ulit? Tumingin si Hiraya sa singsing na gawa sa putik. Pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang Montenegro. Ang nakita niya ay si Bo, ang kanyang Bo. Ang lalaking naligaw, ngunit natagpuan ang daan pabalik. Tumango siya. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, Silakbo, pakakasalan kita. Ang kanilang pangalawang kasal ay malayong malayo sa una. Wala itong bigat ng isang sumpa o lamig ng isang obligasyon. Ito ay ginanap sa dalampasigan ng Villa Esperanza, sa paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aalab sa kulay kahel, rosas at lila, isang perpektong pinta ng may kapal. Ang mga bisita ay hindi mga sosyal at mayayamang mukha na nakita ni Hiraya sa libing ni Doña Liwayway. Ang mga naroon ay ang mga simpleng tagabayan na naging bahagi ng kanilang kwento. Si Aling Nita at ang pamilya nito, ang mga kapwa-trabahador ni Silakbo mula sa construction site at ang mga naging suki ng bagong umaga. Ang lahat ay nakangiti, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa pag-ibig na kanilang nasasaksihan. Suot ni Hiraya ang isang simpleng puting bestida na may koronang gawa sa mga sariwang bulaklak sa kanyang buhok. Naglalakad siya sa buhanginan, palapit kay Silakbo na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting tela. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang bahid ng sakit o galit. Ang naroon na lang ay isang malalim na pag-unawa at isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatibay ng pagpapatawad. Hindi sila nag-exchange ng mamahaling singsing. Ang isinuot ni Silakbo sa daliri ni Hiraya ay ang singsing na gawa sa putik. At ang isinuot ni Hiraya sa daliri ni Silakbo ay isang simpleng singsing na gawa sa silver na binili niya mula sa kanyang sahod. Mas makabuluhan, mas totoo. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, sabi ni Silakbo, hawak ang mga kamay ni Hiraya. Ipinapangako kong ang bawat bagong umaga ay ilalaan ko para patunayan na karapat-dapat ako sa iyo. Mamahalin kita, aalagaan, at irerespeto, hindi dahil sa isang pangako sa aking ina, kundi dahil ikaw ang tibok ng puso ko. At ako, sagot ni Hiraya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ipinapangako kong kakalimutan na ang sakit ng kahapon at haharapin ang bawat bagong umaga kasama ka. Tatanggapin kita, mamahalin, at susuportahan sa hirap at ginhawa. Nang sila'y idineklarang mag-asawa, ang kanilang halik ay hindi na sa pilitan. Ito ay malambot, puno ng pananabik, at may lasa ng alat ng hangin mula sa dagat at ng tamis ng pangalawang pagkakataon. Lumipas ang mga taon. Ang bagong umaga ay naging isang matagumpay na negosyo. Ang kanilang mga gawang kamay na pottery
ay nakarating pa sa Maynila. Ngunit hindi sila bumalik. Ang kanilang paraiso ay nasa Villa Esperanza. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga bulaklak sa counter, naramdaman niya ang pamilyar na pagkahilo. Ngunit ngayon, hindi na ito may dalang takot. Kumuha siya ng pregnancy test at sa pagkakataong ito, ang 2 pulang linya ay hindi nagdulot ng kaba, kundi ng purong kaligayahan. Tumakbo siya papunta sa pottery studio kung saan abala si Silakbo sa paghubog ng luwad. Nang sabihin niya ang balita, binitiwan ni Silakbo ang kanyang ginagawa. Ang mga kamay ay puno ng putik at niyakap siya ng mahigpit. Binuhat niya ito at inikot-ikot. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Ang kanilang bagong umaga ay dumating na. Ang pagbubuntis ni Hiraya ay puno ng pag-aalaga at pagmamahal. Si Silakbo ay laging nasa tabi niya. Tinitiyak na lahat ng kanyang kailangan ay naibibigay. Ang bawat araw ay isang pagpapatunay ng kanyang pagbabago. At pagkatapos ng 9 na buwan, sa isang maliit na klinika sa bayan, isinilang ni Hiraya ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa gabi. Pinangalanan nila siyang Bituin. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi isang malaking selebrasyon. Ito ay isang simpleng sandali, isang hapon, sa dalampasigan kung saan sila ikinasal. Nakaupo si Hiraya sa isang kumot sa buhanginan. Si Silakbo ay nakahiga, ang ulo'y nakapatong sa kanyang mga hita. At sa pagitan nila, mahimbing na natutulog ang kanilang munting bituin. Yakap ang isang maliit na teddy bear. Ang papalubog na araw ay nagpipinta muli sa kalangitan. Naaalala mo ba ang mami? Mahinang tanong ni Silakbo. Tumango si Hiraya. Araw-araw. Sa tingin mo, masaya na kaya siya para sa atin? Tumingin si Hiraya sa mahimbing na mukha ng kanilang anak. Pagkatapos ay sa asawang minamahal niya ng buo. Ngumiti siya. Sigurado ako. Itinuro ni Silakbo ang unang bituin na lumitaw sa papalubog na liwanag. Tingnan mo anak, bulong niya sa natutulog na sanggol. Ayan ka, ikaw ang ating bituin, ang pinakamaliwanag na bituin sa aming kalangitan. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ni Silakbo. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang kanilang mga puso'y payapa. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga sugat, mga luha, at mga pagkakamali. Ngunit ito ay totoo. At sa huli, ang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat ang siyang nagbigay sa kanila ng pinakamagandang wakas, isang bagong umaga na puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Silakbo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa bawat emosyong ibinahagi ninyo, sa bawat pagluha, sa bawat pagngiti, at sa bawat pintig ng puso na nakiisa sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, ramdam na ramdam ko rin ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa sakit at paghihiganti, kundi tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-asa. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa tapang na magbago at maghilom ng magkasama. Ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang bituin ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Kayo po, ano ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Aling bahagi ng paglalakbay ni Hiraya at Silakbo ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa amin.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong ligtas at laging puno ng pagmamahal.